Batiin natin ating mga kapatid. Good morning mga kapatid! Okay, maayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya, marahay na aga sa wikang Bicolano at maradaw na buntag sa mga kapatid natin dyan sa Surigao. Kasunod po ng pagbati namin yan ay ang aming ding pakikiisa sa araw ng Kagitingan. Tama yan, Jess. Para sa ilan nating mga kapatid, taunan kong ginugunita ang araw ng Kagitingan o Day of Valor sa bansa tuwing Abril 9. Wow. Tama, galing mo doon. Bakit gano'n na? Nakapamilipiniano na, tinatagalog ko na April 9 naman ang nakalagay. Sorry, Derek, parang may sumapi sa akin. Tingnan ko. In character ka lang. Ngayon lang talaga may kasamang dilagtong damit ko. Pag-alala ito sa kabayanihan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo po dito sa bansa noong World War II. Dito rin inaalala rin ang naging pagsuko ng Bataan sa mga Hapon. That's right, Mama Dims! At fun fact dyan, alam niyo bang noong mga panahong iyon, tayo ang pinakahuling bansang nasakop ng mga Hapon. Patunay yan sa katapangan nating mga Pilipino at pagmamahal sa ating bayan. At para alalahanin natin yan, nauna nang nagdaos ng Parada ng Kagitingan sa probinsya ng Bataan kahapon. Iba't ibang float ang ibinida ng ilang bayan ng Bataan para itampok ang ilang tagpo noong World War II. Nakiisa rin dyan yung mga kapatid nating sundalo at miyembro ng Coast Guard. At ngayong araw, nakiisa rin sa pagdiriwang ang ilan nating mataas na opisyal ng pamahalaan. Present sa isang event sa Bataan si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbigay-pugay siya sa ilan nating magigiting na war heroes and veterans. Yan, maaga pa lang. At speaking of magiting, heroes and veterans, if-feel pa natin yan ngayon umaga sa ating mga hinandang pangmalakasang superhero paandar naman. Di ba? Fitting di ba? Mga heroes, superhero. Bakit hindi? Kanina pa to si Justin. Pwede na. Ken, Jester, let's go. Let's go. Let's check it out! Saya! Alam mo si Nikki natin? Yes, Meron mo mga ganito. Yes! Teka, hindi natin alam alin ba pwedeng Ano? hawakan, alin ang Kaya pagbabasa. nga, Tawagin na lang Saan tayo? natin Oo. ang ating makakasama today para ma-explain sa atin ito mga superhero, mga action figures at lahat Collectibles. ng mga costume, collectibles, Oo. lahat na. Nandito po, businessman Gio Adriano ng G-Toys. Gio! Good morning, kapatid! Ay, si Iron Man! Gio Andito pa si Star! Iron Man! Gio Star! Pwede isa pa para sa camera? Pwede Isa pa, isa pang Close muna. Sana. Close the mask. Close the mask. Close the mask. Ayaw. Okay. Ready? Close up. Open the mask. Uy, ang ganda. Open the mask. Oh. Yes, Alonso! Ang ganda! My God, si Alonso kung nanonood yan, baka pag nawala yan mamaya, Sir G. Alam mo na. Sir G, are you a big fan of Marvel? Kasi si Just dito ang pambato namin. Pero ikaw talaga, yan ang hilig mo? Opo. Mahilig po ako sa Iron Man kung may Iron Man. Opo. Tapos Si Iron Man ang favorite. gusto ko lang din explore po yung ibang yung ibang mga character. Kaya yun, nag-collect din po ako ng iba. Pag ganyan, magkano yan? Ito po nasa 14 to 16K. Alonso, alam mo na. Alonso, alam mo Limited na. lang ba yung number niya ng ganyang klaseng Hindi, marami headpiece? naman po. Marami. Okay. Pero ang galing, I'm so impressed. At parang may isa pang Iron Man helmet. Yes, Ayan, let's check it Sige, out. dito muna tayo. Pero Takot ako Gio, hawakan gusto ko ng lang kahit malaman, ano. ibig sabihin din ba, ang unang naging parte ng collection mo is Iron Man din? Yes po. Nung una po, mga Lego lang po talaga. Yung maliliit lang. Tapos nung nagkatrabaho na po ako, doon na po ako nag-start ng 2016 po. Nag-start na po ako mag-collect. Can you run me through a usual day ng isang collector na kagaya mo and an entrepreneur? Kasi ako, wala kasi ako laruan masyado nung bata ako. So, hindi ako palalaro talaga. Pero ikaw ba, kunwari ganito karami or kavast ang collection mo, ginagamit mo ba yan everyday? Tinatry-try mo, ganon? Ano po, siguro po sa weekly po, sa Sunday, naglilinis po ako. Parang yun na rin po yung parang playtime ko, laro. Yung Spider-Man daw itry nyo. Ayan, Gumagalaw. sabi Spider-Man, natin. may Captain America. Pero Gio, Captain America yun. kailan ka, paano mo nade-determine kung ang isang item ay para sa collection mo or ang isang item ay para ibenta ko? Actually po, lahat
po nung item ko na nandyan, yung collection ko po. Or first po kasi collection ko po siya, then nagbalak po ako mag-resell. So lahat naman po na So lahat binibenta sila po. available Opo. for you. Wala kang attachment na teka lang parang hindi ko ata kayang ilan po to kahit pabayaran mo to ng mataas. First stock naman po kasi kung baga kung nabenta ko po siya, makakuha naman po ako ulit ng stock. Ayun. Sinusubukan ko i-lift. Bigat ba? Kailangan to. And then, Sige. hindi mo rin kaya. Ito, Kailangan Gio. si Gio. Gio, You have ikaw to be the kailangan. You have chosen to be one. Thor. Yan! Oh! You are worthy, you are worthy. Very good ka. Hindi na Galing mo kailangan rin. ng workshop nitong si Diba? Mama Chiki, ha? Sino to? Loki, Loki's helmet. Sir, I'm wondering, ano po yung pagkakaiba nung isang Iron Mask na headpiece na nandun Actually, yung kulay lang po, tsaka yung Okay. version po. Kasi ito po version 1, then ito po version 2 na rin. Okay, so anong mas level up siya? Opo. Okay. Tsaka yung kulay po kasi niya. Gold siya. Opo. Gold. Ito po kasing original sa movie, yung silver and red. Oh. At ito, so si Spider-Man, Ito po, diba? Ano yung pag- pandar ng, ng helmet May na to? Ant-Man. Pag sinuot niyo po siya, ito, Aha. may zipper naman po yan. May zipper. Okay. Tapos, Kasi hindi kasha yung ulo ni Sabi, Justin. yung salamin, Gumagalaw po kasya siya. din ba? Kasya Alam din mo, ba? alam mo. gamit lang po yung baba po. Pwede ka mag-beautiflize, Oh, Justin, pag talaga? nakita ka ng maganda. Sige na nga, sige na nga. Try mo. Okay. Wait, pwede Mosin i-try. kapag nasira yung buhok ko. Okay. Pwede i-try. Parang sobrang legit. Ganyan yung Ay, ano. cute. Justin, alam mo, ang cute mo. Thanks. O, di ba may nakita kang magandang babae? Oh, pakurat. Justin, wag Pwede ka ba one lang para wink? Okay, hindi. Wow. Pwede ba yan, Gio, na rentahan lang? Halimbawa, for May events? mga items po ko na pwede naman po rentan, pero hindi ko siya masyadong promote kasi baka po yung iba masira. Tama din naman, tama. naman. Ayan, may pakamay doon kay Maui. Hindi na Natakot niya ako, kinuha parang kasi gumagalaw yung galamay ng kamay. Gio, ano pang pwede i-try Ito, dito? ano to, G? Ito, Ito po kay Loki po. Hello. Medyo mabigat po. Ay, sorry. Bakal po Ay, kasi siya. nagaganda. Nakita mo yung mukha ni Gio nung ginawa mo yun. Oo nga eh. Huwag ka For a mag-alala. moment. Pababayaran ko sa mga anak ko to. Ginagamit ni Loki yan para sa mind control. So, paano mo yan gagamitin dito Kay sa Jess GMK set? Ay, kay Jess na lang. Tingnan mo. Ano yan, Para ano yan, ano yan? libre ka ng lunch. Libre ka ng Ayaw lunch. tumingin. Ayaw tumingin. Ayaw niya. Pakukuripot. Kinakausap ako ni Isay. Pakukuripot. Ay, nako. Are you burdened with glorious purpose? Alam na. My Magaling, favorite magaling. Mami, ang galing. Kabisado, kabisado. Ano pang pwedeng, Meron pa po ako nandun po nakalagay lang. Yung kay... Tingnan natin. Dito tayo sa Ito naman sa Kabila. Philippines naman tayo sa Ito mga po. other items. Ayan, ayaw namin yan galawin. yung nilalagay lang, Kay... Mami. Ano po? Doctor Strange! Kinagandahan po kasi dito nag-open po siya. Eye of Agamotto. Ano yung ginagawa niya One sa... more time na papakita natin. Ito. Kiklik lang po ito. So, kailangan ni timing. Amazing! Galing. Alam mo, I'm sure mga kapatid natin, yung mga nanonood ng mga bata ngayon, aliw na aliw. Oh, Diba? lalo ko lang pasok today. Oo. So, kwentuhan nyo naman kami, out of all of the, syempre, iba-ibang universe and kinds of characters, bakit po Marvel yung nakahiligan nyo? Yun po. Actually, nung bata po ako, Spider-Man po talaga. Okay. Then, nung lumabas po kasi yung movie na Avengers, sobrang na-amaze talaga ako kay Kaya Iron Man kasi very modern and high-tech Opo. siya. Astig po kasi talaga. Wolverine. Kaya yung sunglasses mo, pang Robert Downey Opo. Jr. Yun din, naman ano? pala. Uy, Sakto speaking nga, of, Direk, kaya nyo ba i-close up? Kasi kamukha talaga ni Robert Downey. Talaga, kamukha ni ni... DJ? Kamukha Details, ni no? Thor. Ayan, Sobrang oh, ano po siya dito. Tapos Hemsworth. si Hemsworth. Tapos ito si Benedict. Benedict Cumberbatch. Cumberbatch, oh. Kamukha talaga. Kuhang-kuha. Yes po. Iba, no? Yung Ito yung mga detalye. collectible. Magkano yung Yun na nga eh. Actually, ito po, hindi ko po siya, ayun po yung palang hindi ko po binibenta. Oo, Pero okay. dati po nagre-resell po ako ng ganyan. Yan po kasi nag-range po ng, ang pinakamababa po niya, 12K po. Wow! It can go as high as. 25. Mga Iron Man ito. Bakal po kasi siya diecast po. Ito, may gusto lang akong malaman, Gio. Di ba kadalasan pag sa laruan ng perception natin is kapag nasa kahon o hindi mo tinatanggal sa kahon, mas tumataas ang value. Yun po Applicable yung, pa rin ba yan? Sa iba, pero sa akin po kasi, mas gusto ko po siya yung, kung makikita niyo po, mas gusto ko siyang pinopost, yung parang nilalaro. Yes. Opo, kasi parang mas na-appreciate po kasi yung ano, yung mismong item kaysa nasa box lang. Yeah, iba-iba talaga ng Iba-iba. pananaw, no? Kasi yung iba naman, they will not want to touch it kasi ang thinking nila ay bababa ang value. Pero para sa'yo, it's nice din na nahahawakan mo, Yeah. na-enjoy mo. Parang mas ganun ako eh. Pag nang molekta, mas gusto ko yung ano. Pero ang tanong ko, what
what other benefits ang naibibigay nito sa'yo? Palagay mo, ever since nag-start ka na mangolekta, ano yung mga benepisyong naibigay niya sa'yo? Ayun po, kasi dahil nag-resell din nga po ako, mas nakaipon din po talaga ako. Then, bukod nag-enjoy po ako, yun, may extra income din bukod sa trabaho po. Ganun. Amazing. Kasi I'm sure, laki din na naipundar niya para sa lahat ng ito. So maganda rin na nakakabawi ka. Tama. Tsaka nakakabili ka ng iba pang laruan pag nakakaipon. Di ba, Yes, no? G, pwede na tayo mag-promote. Saan ka namin pwedeng tawagan, puntahan, follow. Ayun, meron po akong FB page po, yung G-Toys PH. Doon lang, may online, yun lang po yung online shop ko rin po kasi wala pa po kasi akong physical store. Siguro soon po, kapag Oo, madami naman dyan bibili. I'm sure kahit online. Muli, i-follow niyo siya, G-Toys PH. Maraming salamat, Gio Adriano ng G-Toys. Thank you very much, kapatid. Thank you po. Thank you. Ito po, isang magiting na umaga ang ipambungad natin sa ating mga kapatid. Isabay na yan sa pagsalubong natin sa araw natin ng may ngiti at pag-asa. Ko po si Jess De Los Santos. Para sa lahat naman po ng mga modern na mga bayani natin, isang pagsaludo at mainit na yakap po sa inyong kagitingan. Kasama niyo po kami. Tuloy-tuloy lamang po, laban lang. Ako po, sa Dapol Saman. That is so right, Mama Dims. Manatiling puno ng inspirasyon at sandamakmak na motivation. Push lang po, mga kapatid. Ako naman po, si Maui Dugo. Ilabas na ang Heroes in You, mga kapatid. Ipump up ng energy at samahan ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman, sa bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Alright, Justin, ano pa yung mga iba nating pasiklab ngayong umaga? Ito always hit tuwing agahan ang pancakes. Of course, Jess, ano ba yan? Pero paano kung ang ating paboritong yummy pancake ginawang extra special sa iba't ibang palaman? Tikman natin ang Bimi Cakes or Bimi Pancakes. Patok to. At sa aking muling pag-iikot, naikulitan tayo sa ating mga kapatid sa kalsada at inalam natin, ano kaya ang mas nakaka-bad trip para sa kanila? Yung walang imik o yung maingay? Tanong ko lang. Sa usapang kalusugan naman po tayo, alam niyo ba ngayong taon, neurological disorders o mga sakit sa ating nervous system ang nangungunang sanhi ng disability sa buong mundo? Paano kaya ito maiiwasan? Ipapaliwanag po sa atin yan sa Sabi ni Doc. At doon naman tayo sa ibang sakit na dulot ng hiwalayan. Ano-ano ba ang grounds o karaniwang dahilan ng annulment? Sasagutin naman yan ni Atty. Buko sa Legal Bato. Narito pa ang mga balitang dapat abangan sa Frontline sa umaga. Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ang paggunita sa Araw ng Kagitingan sa Pilar, Bataan. MRT at LRT Line 2 may libreng sakay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan. Number coding sa Metro Manila, suspendido din dahil holiday. Ilang De La Salle Green Archers players na sangkot sa rambulan sa Liga sa Bulacan. At first solo concert ng Nation's girl group na Beanie, magkakaroon pa ng Day 3. Ang inyong mga mighty at magigiting na mga ngiti, ipagmalaki na po yan. Mga kapatid, malay nyo, ikaw nang manalo sa kagumoka ako. Basta tutok lamang po sa amin dito sa Good Morning Kapatid. Bonggahan lang ang selfie while watching. I-private message lang po yan sa aming official Facebook page, Good Morning Kapatid. Mas pamalakas ang selfie, mas wagi. Ang mapipili po namin magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman kagumoka, go and selfie na! Hirap na hirap sa selfie ko. May gauntlet pa ako eh. Alam mo yun? Kaya pala hindi nagsiselfie si Iron Man. Eto na, tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Ito seryoso at hindi dapat pinabaliwala ang mga sakit na may kinalaman sa ating utak. Pero paano nga ba natin maiiwasan ang mga yan? Ito ang sabi ni Doc. Sa matagal na panahon, sakit sa puso ang nangungunang sakit na nararanasan sa buong mundo. Ngayong taon, medyo mukhang nagbabago ito ayon sa pag-aaral. Kasama na sa pangunguna ngayon ang neurological conditions bilang sanhi ng disability at ill health. Nasa 3 bilyong tao na o mahigit 40% na kasi ng populasyon ng mundo ang nakararanas na ng neurological condition noong taong 2021. Apektado ng mga sakit na ito ang ating nervous system, kasama dyan utak, spinal cord at mga nerves sa buong katawan. Mas tumataas ang risk ng neurological condition habang tumatanda ang isang tao. Ilan lamang ang stroke, migraine, Alzheimer's disease, neonatal encephalopathy na uri ng brain damage at meningitis sa mga sakit na ito. Mas napapataas din ng mga ito ang risk ng pagkakaroon ng cardiovascular disease o mga sakit sa puso. Ilan sa mga sintomas ng mahinang nervous system ang madalas sa pananakit ng ulo, hirap sa paghinga, hirap sa pag-alala at hirap sa pagkoconcentrate. Walang lunas ang karamihan sa mga sakit na ito pero may pamamaraan para maiwasan o mapabagal ang mga sintomas. Kabilang dito ang pagpapababa ng blood pressure, blood sugar at pag-iwas sa pag-inom ng alak at paninigarilyo. Makatutulong din po ang pagpapaaraw at pag-inom ng vitamin D, regular na yoga session at meditation, pagkain ng mga mayayaman sa magnesium gaya ng saging, broccoli, mga whole grains, salmon at omega-3 fatty acids gaya ng tuna, sardinas, soybeans at iba pa. Ugaliin din po ang pag-inom ng sapat na dami ng tubig araw-araw para mas maging malusog ang ating mga organs. At kung kayo ay may nais pang itanong tungkol sa inyong kalusugan, i-ask Doc Dex na yan sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning, Kapatid. Wow, thank you, Doc Dex. Bukod dun sa mga pagkain na sinasuggest ni Doc Dex, na magaling naman para sa lahat, di ba? Yun yung gusto ko sa mga, yung mga food choices na pinopromote ni Doc Dex. Yes. Kasi safe yan sa kahit ano. Parang healthy lang talaga. Ito yung para sa mga neurological disorders. Ang magandang payo ko dyan. Nako, basta i-stimulate nyo lang na i-stimulate yung brain. Anong pwedeng gawin? Mga Crossword. puzzle, mga jigsaw Totoo yan. puzzle. Yun talaga, proven, may pag-aaral na basta pinapaandar mo lang yung iyong Yes, utak, utak. ginagamit mo, nakakabagal yon ng deterioration. Mami, pag nakikipagchismisan po ba sa kapitbahay? Is that counted? Well, ginagamit po ko ba yun? din. Sabi ka niya, Oo, lalo nung nag-i-imagine ka ng mga, sabi rin niya, mga senaryo. Ako talaga Imagine. Kasi chismisan lang yung topic ko, pero si Mami lalo kung nag-i-imagine. Imagine. Kumbaga yung ikaw, gusto 2.0 sabihin ni Mami, chismisan, oo, 2.0. 2.0. Hindi, yun naman din talaga yung payo ng mga neurologists. Diba? Kailangan lagi nagpa-function ng utak. Hindi naman yung lagi makipagchismisan. Pero mas maganda yung laging meron kang kausap. Yung nagpa-function dapat ng yung utak mo talaga. Uy, totoo palagi. yun. Kasi Hindi marami napapahinga. akong, like my lola, for the longest time, she was teaching, she was going to Loton, sa ano siya, post office siya. Nung nag-stop siyang mag-work, tapos wala nang masyadong ginagawa, I think nagka-Alzheimer siya. So, Yes. kadalasan yung pinaka-active na mind, tapos biglang stop. Yan. So, sudoku. Yan. Kahit ano, hindi naman kailangan yung mahirap. Yung basta talagang nag-iisip ka at saka hindi idle, yung parang hindi, oo. Yung nakaupo ka lang, nanonood ka lang ng TV, mahirap ata yan, Mami. Sabi nga nila ba, if you don't use it, You lose it. Sino nagsabi niyan? Ha? Isang kilalang basketball player. Ayaw niya, hindi siya fan nun. Okay. Yun din yun actually naging struggle nung pandemic eh. Ang dami kasing mga, especially yung mga seniors, bawal lumabas. Di ba, nasa bahay lang. So nalilimitahan din yung mga taong nakaka-interaction nila. Kaya yung chess daw, okay din yan. Yes. Pag mga old school na mga laro. Or ano yung Mami, yung may parang shells? Sungka. Oh. Bagay na bagay Or sa in- outfit natin yung sungka. Sabi ko sa'yo talagang may kasama Tsaka tong yung damit ko Memory games. Pero Memory challenge, games. mga mami, turuan nyo kaya ng sungka yung mga anak ninyo. Actually, Hindi na nila alam yan ngayon. Kasi naalala niyo ba Yes, dati, yun. meron pang game sa phone. Nung mga umpisang cellphone, Na meron pa sungka? parang sungka. Na sungka? Yes. Invento to si Jess. Meron. Yes. Snake, alam ko. Pero I-sungka. sungka talaga. Isungka. May Yeah. ganon. Pero sobrang favorite ko yung sungka. Oh, pero iba yung nahahawakan mo, di ba? Tapos yung nakikita mo talaga, nabibilang mo na ko talo. Gusto na tayo napupunta. Pero ang point lang naman talaga dito is that magandang
napapractice palagi yung utak. Gumagana, di ba? Oo, naisip ko talaga, pasok ko lang, because kung kain topic, baka pwede yung mga tongue twister din, na mga seashells, ganyan-ganyan, na mga Seashells, Parang ayaw mo Dinosaur. naman kasama si Justin. Seashells By the the seashore. Hindi, yung Tagalog. Mekaniko, Monica, makina na mini ka na Monica. Oh! Ano? Oh! Yung bento niya, mali kaya. Ay, mali ba? Ulitin mo. Ulitin mo. Mali ka. Hindi ko alam eh. Ano Ulitin mo. ba? Ulitin ko. Minikaniko. Minikaniko ni Monico ang makina na minika ni Monica. Wow! Tama na. Ikaw nga. Galing. Kung saan nila punta. Nakakapagpabagabag. Yun na. Yan. Okay, ikaw na yan. Oh, ano, ready na tayo. Yan na. Ano? Kung saan-saan ang laro na punta yun. O, di ba? Din-stimulate yung ating mga utak. That's one day. Iwas neurological Safe disorder. tayo for today. Thank you, Doc Dex. And hi din kay Tito Pons. Ayan. Sa daddy ni Doc Dex. Hi, Hello po. hi, Daddy Dex. Oh, eto naman, mga magigiting ng ngiti naman ang ipapakita natin sa bumubuo sa selfies ang ating Good Morning Kapatid Facebook page. Eto sila. Hi. May pakidog. Oy, may Iron Man. Iron Man. At may Ayan na Captain yung mga America. hero. Ay, saludo. Hi. Parang may Girl Saludo Scouts nga. dyan. Parang hero din ang mga Girl Scouts. Oo naman. Naku, Dami hero rin eh, no? costume nila ang Good cute ng mga bata. Wow. Okay. Keep those selfies coming lang po mga kapatid with your location na rin para manalo po ng 500 pesos worth of loan sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. This time, kay Justin naman tayo or kay Jester. Papasok na lang kay Jess. Jess, ikaw na lang. Ito, mamaya blast from the past muna tayo. Ang paborito nating Japanese pancakes noon, lume-level up na rin ngayon. Tikman natin ang iba't ibang flavors ng Bimi pancakes sa Patokto. Yes! Bimi, hindi Bini. Bimi. Oo. Ito naman sa Legal Bato, para sa mag-asawang gusto ng bumitiw, aray, pag-usapan natin ang ilang batayan para sa pagpapawalang bisa ng kasal. At sa tanong ko lang, para sa mga magigiting nating kapatid na walang pasok at nanonood sa kanilang bahay, sino kaya ang mas bad trip kaaway? Ang walang imik o sobrang maingay? Huwag po kayong alis mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo at Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Ikaw, na handang umiwas sa iba, huwag lang sa pera. At ikaw, na nasabihan na ang tanda-tanda ko na, pero ang character development mo, paurong pa. At ikaw, na nananahimik lang, nang bigla mo nalaman na pinagseselosan ka na pala. Wow! Tanungan muna tayo mga kapatid, sino kaya ang mas bad trip kaaway? Ang walang imik o sobrang maingay? Tanong ko lang. Anong mas bad trip na? Anong mas bad trip kaaway? Okay, ano yung mas bad trip kaaway? Yung tahimik o yung maingay? Yung tahimik. Bakit? Kasi di mo alam kung ano yung magiging mindset niya. Di mo alam kung ano yung gagawin niya sa'yo. Pag yan napikon sa'yo, may tinatago rin yung sama ng loob sa'yo. Pwede ka saktan. Okay, saktan talaga. Siyempre, yung walang imik. Mahirap kaaway yun. Bakit? Kasi hindi nasasagot yun eh. Wala ka na lang aawayin yun eh. Yung umiimik, alam mo kung kailan siya magagalit. Kadalasan, yung mga nakakaaway mo, yung mga walang imik o yung mga maingay? Yung maingay. Oo. Kahit sa kalsada, yung maingay. Eh, sisigawan ka kagad nun eh. Siyempre, tatahimik ka kagad. Ngayon, pag naisip mo mali, saka ako sasagot. Yung walang imik kasi hindi mo alam kung anong nasa loob.
Eh yung madaldal, siyempre naririnig mo na yung side niya. Eh, alam mo na, malalaman mo kung ano talaga siya. So ano ba yung style dyan? Kapag yung kalaban mo ay wala siyang imik. Kailangan mo kausapin para makita mo yung kalooban niya kung ano talaga. Ano yung payo mo sa lahat ng nagagalit dyan? Manahimik na lang sila kung hindi rin naman sila makakatulong. Siyempre, masyado maingay. Bakit po? Eh, masyado nakakairita yung gano'n. Eh, yung tahimik, hindi makaging kaaway yun. Tahimik yun eh. Okay lang yun. Kapag inaway po kayo, ano yung strategy mo? Yung walang imik o magiging maingay ka? Kung wala rin lang sense, yung sinasabi niya, malang ko siya. Hindi naman ako magkakapera sa kanya. Yung walang imik, Bakit? delikado yun eh. Delikado ba? Bakit delikado? Pag tahimik, yun yung mga matitindi. Yung maingay, wala yun. Di wag yun. Okay. Yung tahimik lang yan, makakatakot ka ako yan. So kapag tahimik yung tao, ano sa tingin mo yung iniisip nila? Wala naman. It's bad. Ayan na, may sarili na kami discussion dito. Sorry. Tanungan na. Ituloy mo yung sinasabi mo, Maui. Hindi kasi Kinikwento mo. nagkukwento nga kami sa napakaganda nating topic today kung wala bang imik o yung maingay. Maingay. Ako kasi depende, mauna na ako Kasi nangyari na rin sa akin yung walang imik, tas ako yung puno-puno ng frustration at maraming hinanakit. Tapos pag ganun pala, ang tendency is the more you say bad things because you want to get a reaction out of the person. Kasi siguro doon ako medyo natitrigger. Pero at the same time, ang hirap din naman yung maraming imik, tas masakit din magsalita. So the more na yung usapan, di ba, nag-escalate to something bigger, parang mas nakakatakot. So parang half-half ako. So, mas nakakapraning yung walang imik, pero mas sakit yung Oo, maingay. kasi diba? magbabalikan kayo ng masasakit na words Unlike pag one way lang, di ba? Ikaw lang. Ayun, ikaw Mama Dims, ano yung mga sinasabi? Ako kasi, sa amin ang dynamics namin ni B, mas ako yung hindi nagsasalita. Si B kasi, yun na lang yung way niya to express himself. Tapos ako naman, my way of expression is, iniisip ko, kasi sobrang sakit ko magsalita. So, para hindi na lang ako makakapanakit, hindi na lang ako magsasalita. So, sa totoo, yung katahimikan ko saves you. Kumbaga parang, kasi Thank alam you ko pa pala, na oo. alam ko na, at alam naman din ni Bio, na parang, kaya hindi siya nagsasalita. Kaya lang, na-imagine ko rin, must be frustrating para sa mga nakakaaway mo na hindi ka nagsasalita. Yeah. Ako pa man din, iniisip ko, magbabati din naman kami nito. So, bakit baka Quiet aawayin ko na pa? lang. Okay na rin naman. Ikaw, Mami, kasi kayo pinakamatagal. Sobra Ikaw. kang self-aware, natutuwa ako sa'yo. Kasi parang ayoko na. Pero may battle times ako. Hindi days times. Moments. Morning. Ah! Hindi mo pag umaga kasi yung nanay ko, lagi akong kinakausap ng sa umaga. So trigger ko 'yun. Kaya gusto mo makakuha ng reaction sa akin pagkagising ko tsaka mo. Pag ganun pa yung buhok ni Mama Dims. Oo, Lion King pa man din ako. Si Daniela yun, si Daniela yun. Ikaw, Mami. Hindi, makulit din ako, pero yung sa totoong away, tahimik din. Oo, parang nararamdaman ko pareho kaming vibes pagka medyo... Hindi ako kasi generally pasensyoso akong tao. Pero dahil pasensyoso din akong tao, minsan pag naabot ko yung limit ko, hindi rin ako magsasalita. Pero alam mo, the moment na magsalita ako, alam ko magiging harsh ako. At pag naging harsh ako, magiging masakit talaga ako magsalita. Kaya pala Pareho tayo. Mataas yung level namin ng self-preservation kasi ayokong i-stress yung sarili ko para lang magalit sa'yo. Pero no, na kapag habang iniinis mo ko, marami nang pumapasok sa utak ko na hindi ko lang sinasabi. Okay. Pero I'm curious, sa kabilang way, anong mas prefer mo? Pag ikaw kaya rin kausap mo, mas tahimik siya o mas may sinasabi siya pabalik sa'yo? Okay lang na tahimik siya. Parehas kami tahimik. Tahimik yung Para muna it's a natin. time. Okay, of course na. Mas gusto ko na maingay siya. Kasi parang mas maraming bala yan para sa akin. Ay, tingnan mo. Mapag-revenge. Magagamit ko yung mga sinasabi niya. As a Scorpio. Magagamit ko yung mga sinasabi niya. It is true. It Maybe can be taken and used against you. Yeah, maybe that's why we also don't like to speak. Kasi alam mo rin, pag nagsalita ka, pwedeng gamitin against you. diba? Kagaya ni Q, pag nag-away kami, gagamitin niya. Pero ang galing mo rin, Justin, kasi ibig sabihin niya, kaya mo rin tanggapin yung kahit anong binabato Masakit pa sa'yo. rin. Yeah. Masakit, pero... Pero at least, parang
as a spy, Lola. Yung information, mahalaga sa akin yung information. Kasi laging meron. Hanggang pag-aaway. Grabe. Hanggang pag-aaway. Gamer pa rin Sa siya. lahat, As a gamer pa rin. sa lahat ng larangan, di ba? Kailangan sapat yung impormasyon natin. Tama naman. Alam mo yung nakakatuwa, feeling ko yung mga viewers natin, nakikilala tayo ng gusto. Dahil sa mga ganito nating At topic. so, feeling ko yung mga mag-aasawa, hinahampas na nila yung mga sarili nila. Diba, tingnan mo. Diba, ganyan ba sa'yo? Sinabi ko sa'yo, di ba tahimik lang? Tamo, wag kang magsasalita dahil may mga magagamit ako. Magagamit sa'yo. Marami silang napulot. Okay, nakakatuwa yung topic natin. O, ito, maiba naman po tayo. Mamaya, sa Legal Bato, sasagutin ni Atty. Buko ang ilang katanungan ukol sa pagpapawalang bisa ng kasal. Yun nga kasi, ang ingay mo nga kasi kapag nakikipag-away. Aray! Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Good morning kapatid! Usapang hiwalayan po tayo. Mga bagay na kailangan din pag-usapan. Ito, may karapatan ang sino mang mag-asawa na kumawala sa kasal kapag dumating ang sitwasyong hindi na sila maligaya sa piling ng isa't isa. Pero ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal? Yan ang isyong tatalakay ni Atty. Buko sa Legal Bato. Attorney, sugarol po yung asawa ko at lasinggero. Sobrang apektado na po yung finances namin. Pwede ba ito maging ground for annulment? Legal ba to? Hindi po yan legal. Hindi po ground for annulment ang pagiging sugarol ng inyong asawa. Ang annulment o declaration of nullity of marriage ay pagpapawalang bisa ng kasal dahil sa kawalan ng mga essential o formal requirements nito. Halimbawa ay wala kayo sa hustong gulang nung kayo ay ikasal, o may naunang kasal ang sino man sa inyo, o walang kapangyarihan ang taong nagkasal sa inyo, o wala kayong valid marriage license. Pwede ring maging ground ang lack of consent dahil sa may inilihim o concealment ang isang panig, tulad ng paglilihim sa prior conviction, o pagbubuntis ng babae sa ibang lalaki, o merong sexually transmitted disease ang isa sa inyo at inilihim ito, o inilihim ang drug addiction, habitual alcoholism, homosexuality or lesbianism na taglay na ng isang panig nung kayo ay ikasal. Ang pagiging sugarol ay maaaring magamit na senyales ng psychological incapacity na isa ding ground para sa annulment o pagpapawalang bisa ng kasal. Subalit, kailangang maipaliwanag ng isang medical o psychological expert kung paanong ang pagiging sugarol ay may kaugnayan sa psychological incapacity ng isang may asawa. Attorney, gaano po katagal ang proseso ng annulment? Kaya po bang pabilisin ng 6 months to 1 year? Ang panahon ng trial o paglilitis para sa annulment ay depende sa maraming factors, tulad ng docket o dami ng kasong hawak ng isang korte, bilang ng mga testigo at kung lumaban ba o hindi ang kabilang panig. Karaniwan na umaabot ng 1 hanggang 2 taon ang annulment sa RTC level o yung level ng Regional Trial Court. At maaari pa itong tumagal kung mag-aapila pa sa Court of Appeals o sa Supreme Court. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat.
Masalimuot eh, no? Sinulat niyo ba lahat? Ang Oo. dami rin palang mga grounds. Pero hanggat maaari, ayaw mo sanang isulat eh. Oo, Ayaw mong humantong sa actually, ganun, syempre, di ba? Basta ang naalala ko lang, yung sinasabi lagi ng mga, kasi pamilya ng abogado, yung mga puno, di ba? Yung parang para maalala mo kung ano ba yung annulment, yung parang yung pag-iisip na parang simula pa lang wala na palang kasal. Yes. So hahanapin mo yung mga dahilan kung bakit, mali yung date doon sa certificate or nagsinungaling yung babae, underage pa pala siya, yung mga ganon. Or yung sinasabi nila, halimbawa, doon tayo sa huli, yung psychological capacity. Meron palang kaso na walang kakayahan yung lalaki na ma-sustain ang isang marriage, ang isang kasal, or Yes. maging tatay, ganon. Na-discover mo lang Later on. na pwede mong balikan yung sabihin mo nga na, meron na siyang ganitong klaseng komplikasyon, ganitong sakit, kung yun, umpisa pa lang. Oo. Yun yung parang ganun Mas pala doon yun. siya nagiging masalimuot eh. Kasi yung mga unang set ng grounds na nabanggit ni attorney, kaya mong mapatunayan agad eh. Posibleng meron naging mali sa dokumento, posibleng meron mga hindi na isawalat noong nagsisimula pa lang kayo. Pero ito yung base sa mga naririnig kong kwento about annulment, yung psychological incapacity, doon nagiging masalimuot, doon nagiging problematic. Kasi aabot ka sa punto na may kailangan kayong patunayan na mayroong problema yung isang bahagi ng kasal. And imagine yung pinakamasakit yan para sa mga bata. Yes. Of course. I think siguro, Mami, yun din laging nagiging hurdle. No? And napaka-importante lang na isipin ng dalawang mag-asawa na lalo pag may mga anak kayo, the marriage is not just about the two of you anymore, but also how to keep the family together in the sense that the kids will grow up to be in a home na secure sila. Kasi marami na tayong mga pagkakataong nakita na ang mga bata, though filled with love, merong mga components talaga ang family unit na ibibigay niya to make the children feel more secured. Meron talagang ganon. Kaya din, di ba, kadalasan yung mga mas matatanda sa atin would always push na subukan nyo munang ayusin. Kasi at the end of the day, nakapunta na sila doon, pabalik na sila. Tayo papunta pa lang. So, we really have to value, especially for annulment, the conversations we would have with our parents. Pero, of course, iba rin pag may toxic, no? Na iba rin yun. Pero at the end of the day, I think lahat naman ito ay napag-uusapan. Lalo na yung nabanggit mo, kung may toxic na bagay, kahit naman yung mga anak, nararamdaman din nila yan kapag toxic na yung Baka pagsasama hindi ng mga magulang. healthy for them. So, case-to-case basis, I think. Huwag nating itulad ang mga nangyayari sa ibang pamilya, sa ating pamilya. Kadalasan kasi may ugali tayong ganyan, di ba? Na, bakit sila naman? Yes, Or bakit tayo oo. naman? Di ba? Na, bakit sila? Pwede silang ganon. But at the end of the day, iba ang kaso ninyo, iba ang sa kanila. Basta ang kadikit dyan na hindi natin pag-uusapan ngayon dahil isang buong episode, yung sinasabi nga, yung karapatan ba na, di ba, tapusin ang isang pagsasama, yan yung divorce. Divorce day. naman. Iba pa yan. Iba talaga, iba po yung divorce dun sa annulment. Sa Malalim din yan. Okay. Yon. Sa aming pagbabalik naman, tikman natin ang patok na street food / perya food. Mula noon hanggang ngayon, ang leveled up Japanese pancake ng Bimi Pancake. Susubukan natin sa Patok To. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid!
At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Isa sa pinaka-iconic na pang-agahan sa buong mundo, ang pancakes. Pero dito sa Pinas, pag sinabing Japanese, taas mo pa, Japanese pancakes, matik merienda agad ang nasa isip natin. Alam mo kung ba't tinataas yun dahil kasi sabi ko, ano ba naman, Jess? Yung angle na gusto mo, hindi tayo pretty dyan, kailangan shooting down direct. Oh, yeah. Ganyan. Grabe ka shooting down direct ha. Jess, pero itong iconic street food na ito, lumevel up na rin. Not 1, but 2, but 10 flavors ang nasa harapan natin ngayon. Tikman natin lahat. Kasama po ang owner ng Bimi Pancakes na si Maria Rosario Santos. Miss Maria, ano po mas gusto niyong name? Marie. Marie. I'm also Marie. Marie. Diana Marie. Okay, what do we have here na niloloto po niyo? So these are our Japanese pancakes. Now, here we have the cheese filling and the Nutella filling. So, ma'am, tama po ba pag sinabing Japanese pancakes, may filling sila? Yes. That's the style. Basta fluffy din. No? Yes, fluffy. Bakit po Bimi? Bakit po hindi po Bimi? Ay, bakit po hindi, bakit po Bimi? Since Japanese pancake po yung aming product, yung main product namin, so nag-isip po kami ng pangalan na parang Japanese language. Tapos, since yung aming pancake ay delicious, so naghanap ako ng Japanese language na delicious. Marami pong nag-appear. Isa po is common yung owishi. Common na po siya sa atin. Kaya nakita ko po yung Bimi. Bimi is delicious. So, nabagit kanina ni Justin, fluffy daw, di ba? Airy. So, paano nyo ba ginagawang ganun yung batter ninyo? Usually po sa atin yung pancakes natin, di ba, yung egg nilalagyan. Pero pag Japanese pancakes, sineseparate po namin yung egg yolk from the egg whites. Tapos ginagawa naming meringue yung egg whites. Opo. So huli na po namin nilalagay sa batter yun para fluffy. Try natin. Paano tayo magluluto? Sige. Paano? So, Mag-flip tayo. Yes. Ito po ba? Yes. Paano po gagawin? So ito Ito pong po. isa, yan. Ilagay niyo po sa edge. Yan. Okay. Tapos ito pong isa, ilagay niyo rin po. Okay. And Tapos yung then, isa, ganyan po? Igigilid mo na, ilalagay sa yan. gitna Sige yung po. isa. Flip niyo po. Flip it. Kahit hindi lang po. Ito ma'am. Ito. Itong isa mo daw, ilagay mo na sa Ito, gitna. Yan. yan. Dito. Okay. Flip. And then like this. Yes. And then, Perfect. lightly tap on the sides. Cheeky. Mami. Ayan. Mami, ayan. Okay, ganyan. Ah, Kasi ito Mami, naman. isa cheeky. Okay. May grading to ah. Dalawa na. Talaga ba? Hindi ba ako yung mag-grade? Ay, napaso. Joke. Ikaw pala si Prof. Ako si Prof, di ba? Ay, ano ba yan? Ay, naku. Wow. Ay, ang galing niya, sir. So parang investment ko lang is ito yung Oh, paano? Opo. Top 1. Wow! Victoria! Ikaw na. Sabi naman ni Ma'am Marie, kahit yung mga 6 years old, kaya yan. Sorry. Sakto naman po pala talaga sa pag-iisip. O, titikman na daw natin. Dito kasi meron na. Okay, so ano na yung flavors natin? Kanina meron na tayong cheese sa Nutella. Ano pa yung 10 flavors natin? Meron po tayong chocolate, ube, matcha, saka custard. Ang best sellers po namin is cheese and chocolate sa Ano po classics ito? natin. Ito po, this is the cream cheese. the cream cheese. Cream cheese din po, tas Nutella po yan. Kahit ano na, kahit ano na. Pero Apa. ito, mga maliliit Gusto na niyo po, pancake. ilagay natin. Bakit may maliit na pancakes dito? Bakit po may maliliit na? Meron isa po sa products namin ang mini pancakes. Mini pancakes, So, yeah. meron po tayong 10 pieces of mini pancakes per tray. Tapos nilalagyan natin ng syrup and toppings. Yung mini pancakes, magkano yung ganito? 50 pesos po yan. 50 pesos. Dalawa, para try natin. Try nga natin. Miss Marie, paano natin alam kung luto na? Kasi gusto Tignan ko mo talaga ulit tikman ito. yung ginawa niya. Ay, mami, masarap yung cream cheese. Sabi yung cream pero gagawin ko yung pwede na yung ginawa ni Dimples. Crunchy. Dalawa. Mama Dims, what can you say? Anong lasa? Fluffy din. I'll tell you, this is something kids will enjoy to eat because ang fluffy ng pancake niya, tapos yung filling niya hindi tinipid. Oo. Sobrang daming filling, Oo oh. nga. Tapos alam mo, masarap siyang kainin na magkahiwalay. Ganyan, oh. Chocolate, ay Nutella and cream Oo cheese. nga. May matcha ka, mami, ikaw. Ang sarap na matcha. Mainit pa yung sa'yo, mami. Nutella. Masarap. Alam mo, anong kinuha mo, Mami Chip? Cheese, syempre yung ginawa ni Dimples. Cream cheese? Cream cheese. Ay, iba pa yung cheese sa cream cheese. Gusto ko, sige. Iba Ako yung gusto ko cheese sa cream cream cheese. Okay. Ay, iba rin. Ayan, cream ah. cheese pa to. Ito. Yep, apo. Ayun na, nakabukas na. Ay, salamat po. Ang Marie, magkano ang Nabukas price na? ng ating mga pancakes? Ano man pala eh. Nag-start po siya sa 25 pesos. Yun po yung classics. Cream cheese. Tapos, meron po tayong savory. Ano po siya, 40 pesos.
Tapos may bacon Savory and yung egg. matamis, Oo, no? may bacon and egg. Bacon and egg. So parang almusal na siya. Kasi almusal. pancakes, bacon and egg. Yeah. Tsaka, Miss Marie, yung pancake po talaga, napakalambot, napakasarap. Thank you po. Masarap Tama lang yung pancake sweetness niya eh. Paano po ka nagsimula? So nag-isip po kami ng sarili naming concept. Na kasi since 2015, franchise owner na po kami ng isang food cart sa isang mall. So nakita po namin yung potential ng food carts. Kaya gusto namin magkaroon ng sariling concept. And since mahilig po ako sa pancakes, mga anak ko mahilig sa pancakes, naisip namin ng Japanese pancakes. Medyo missing siya sa mall. So, yun yung gusto naming i-offer naman sa mga malls. So dahil galing kayo sa franchise, nakabot ko sa punto na kayo na mismo yung magpapa-franchise nitong Bimi. Opo, yun pa yung goal namin. Doon kami patungo. Why not? Do you see yourselves also having parts and parties, ganyan? Are we doing that right Right now? now. Ube, try. Alam mo, ito. Ang minimum po namin na pieces, 100 pieces. Of this big. Fluffy Yes, kasi. opo. Okay. Ano po siya, 4,000 pesos. 40 package. Ito po, full setup po tayo. Tapos on-site po ang cooking. Wow! Good. Yan yung maganda, fresh na fresh. Yung Yeah. ginawa ni Dimples na galing dun sa lutuan. Mainit-init Mainit pa. Ito, panalo ng ube na to, ha? Asaan? Actually, lahat. Ayan na Ito, yung ube. ube. The ube monster. Ako marikit na kita ko Ito, dito yung ito, sa maliliit. Kasi Try mo. matuturuan pa yung mga bata mag-share. Tsaka hindi masyadong masama yung loob mo Diba? pagka gusto Oo nga. nila. Di ba? Sarap. Hindi, no food waste. Solid. Kasi No food waste. maubos nila yan. Yan, sa mga parties po, gustong-gusto po yan ng mga kids. Tapos pipili po sila ng mga gusto nilang toppings sa syrup. So same din yung batter dun sa maliliit tsaka sa malalaki. Opo, same din po. Ano gagawin din kayo ng ano? Ng Mini pancakes? Mini pancakes? Game. Pwede. Ay, ito ma'am, Ayan. gagawa ba tayo ng mini pancake? Naka-on Pwede ba rin to? po. Pwede rin po. Hindi lang ata nakasaksak. Opo, ano? isasaksak. Hindi, ma'am, Mamaya muna, oh. Gamit ang mini So, pancake. kasi malayong-malayo yung Pero saksak. ipakita ko lang din po kung Pakita how na lang we ni do ma'am. it. Yan. Ganyan Okay din na sa business, no? Kasi yun, ilan lang ang mga parang ang components. Itong Yes. mga lutuan. Toppings? Opo, Fillings? tapos yung filling. Opo. O kung okay lang itanong, ma'am, gaano kalaki yung kinailangan yung ihanda pampuhunan dito nung nagsimula kayo? Nasa 30,000. 30,000? Oo, para dito sa mga Kasi- equipment na, more or less. Opo. Tsaka Kasi po minsanan is lang. yung aming current store Mini pancake. is meron na pong booth. Yun. So, invest lang po kami dito sa equipment. Cooking equipment na lang. Pwede na, 30,000. food trip lang tayo dito, ha? May mga plano pa raw ba kayo Alam idagdag sa niyo na menu po, ninyo? pag quiet po ang host, Actually, hindi meron po kami napakasarap. ibang products Like na what? Gaya po ng ano? binibenta. Meron Pwede kami mo mga... Ay, sige po. Cream cheese, masarap. Ito. Meron po kami mozzarella One part, sticks, Oh. mozzarella potato balls, saka po may mga drinks din po kami. Jelly coolers, ganyan. May taro, tama, yung panulak. may taro flavor po. Pwede rin ba Japanese yan. mag-request ng flavor ng pancake? Parang gusto ko ng red bean. Red bean! Wow. Nag-request ba talaga? Talagang Gusto mo manginit yung mukha ako. ng dimples? May mga request pa siya. Ma'am Marie, we're so excited. Definitely must try for a lot of families, lalo yung mga nagpa-parties as well. Saan namin kayo pwedeng makontak, umorder? You can follow us on our Facebook page sa Bimi Pancakes. At meron din po kaming Instagram. Tapos, can I say our contact number? You can contact us at 0928-554-0638. Alright. Amazing. Maraming salamat po sa pagbisita. Bimi Pancakes, Miss Thank Marie you. Thank you for Santos. having us. Thank you for feeding us. At ngayon po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, Danilo Diaz. Hintayin namin po ang mensahe ng aming staff para sa mga inyong word. Congrats! And that is it para sa ating Magiting na Tuesday. Isang makabulang umaga ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. Ito, happy birthday po sa aming news desk from staff na si Paul Samarita. Paul! Happy birthday! Happy birthday, Paul! Okay, kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!